Nagsimula ang pelikula sa Boston, kung saan makikita ang tatlong batang matalik na magkakaibigan na sina Jimmy, Sean, at Dave, na masayang naglalaro ng hockey sa kalsada. Gayunpaman, biglang nahulog sa kanal ang kanilang bola, kaya wala silang nagawa kundi itigil ang paglalaro. Di nagtagal, nagpasya si Jimmy na lapitan ng isang sariwang semento sa malapit at isinulat ang kanyang pangalan doon. Ginawa rin ito ni Sean, ngunit nang si Dave na ang sumunod, bigla silang nilapitan ng isang lalaki at pinagsabihan sila para sa pagsira sa pag-aari ng munisipalidad. Ang lalaki ay mayroong badge at posas, kaya inisip ng mga bata na isa siyang pulis at labis na kinabahan. Tinanong ng lalaki ang kanilang mga address, kung saan nalaman nito na nakatira sina Jimmy at Sean malapit sa lugar, habang si Dave ay may kalayuan pa ang bahay. Dahil dito, inutusan ng lalaki si Dave na sumakay sa sasakyan upang ihatid siya sa kanyang bahay at kausapin umano ang kanyang ina para sa katigasan ng kanyang ulo. Nag-aalangan sa una si Dave, ngunit itinulak siya sa loob, kung saan nakita niya ang isang pari na nakangiting nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay nagmaneho na paalis ang tatlo, kung saan walang nagawa ang dalawang magkaibigan kundi pagmasdang lumalayo si Dave na may halong takot at pagkalito. Maya-maya, nakita ni na Jimmy at Sean ang kanilang mga tatay, kung saan ikinwento nila ang nangyari, dahilan upang magtaka ang mga magulang kung bakit kailangang kunin si Dave para lang sa pagsulat sa semento. Samantala, makikita ang takot na si Dave sa basement ng isang bahay, kung saan nakumpirmang nakidnap nga ito. Lumalabas na hindi tunay na pulis ang lalaki, at dinakip niya ang bata upang abusuhin ito kasama ng pari. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang araw ay nagawang makatakas ni Dave at tumakbo sa kakahuyan. Muli niyang nakasama ang kanyang pamilya, ngunit malinaw na ang nangyari ay nagpatrauma sa kanya, at hindi na siya naging tulad ng dati magmula nito. Lumipat ang eksena sa 25 taon na nakalipas, kung saan makikita ang matanda ng si Dave na sinundo ang kanyang anak sa eskwelahan. Nadaanan nila ang kalsada kung saan madalas maglaro si Dave kasama ang mga kaibigan, ngunit nanumbalik lamang sa kanya ang malagim niyang naranasan ng siya'y naabuso. Sa kabilang banda, makikita si Jimmy na nakatira pa rin malapit sa lugar at mayroon ng sariling local supermarket. Nilapitan siya ng kanyang anak na si Katie, kung saan nagpaalam ito na pupunta siya sa isang party ngayong araw. Pumayag si Jimmy, ngunit sinabihan itong huwag magpagabi dahil bukas na ang first communion ng kanyang nakababatang kapatid. Pagsakay ni Katie sa kanyang sasakyan, ginulat siya ng kanyang boyfriend na si Brendan mula sa likuran. Pabirong nagbabala si Katie sa kanya na kung makita silang magkasama ng kanyang ama ay papatayin siya nito. Pagkatapos ay naghalikan ang dalawa, at nagpas siyang magkita bukas tulad ng kanilang plano. Sa hindi kalayuan, makikita natin si Sean, na ngayon ay isa ng homicide detective, at kasama ang kanyang partner na nagngangalang Whitey. Kalaunan ng gabing iyon, makikita si Dave na kasalukuyang umiinom sa isang bar, nang biglang pumasok si Katie kasama ang mga kaibigan nito. Nakilala siya ni Dave bilang ang anak ni Jimmy, at pinanood ang mga ito habang masayang sumasayaw at inaaliw ang mga sarili. Nang sumapit ang 3:00 ng hating gabi, umuwi si Dave na puno ng dugo ang mga kamay at may maliit na sugat sa kanyang tiyan. Ang asawa niyang si Celeste ay nag-aalalang lumapit sa kanya at tinanong kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Dave na sinubukan siyang hold-upin ng isang lalaki kaya lumaban si Dave at nagkaroon sila ng away. Habang nililinis ni Celeste ang kanyang mga sugat, ikinwento ni Dave kung paano niya pinag-uumpog ang ulo ng lalaki, kaya naniniwala siyang napatay niya ito. Nagsimula siyang umiyak, kaya niyakap siya ni Celeste at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang batang lalaki, na sinasabing nakakita sila ng kanyang kaibigan ng isang abandonadong sasakyan na may mga dugo. Binigay ng mga bata ang lokasyon, ngunit nang tanungin ng pulis ang kanilang pangalan, agad nilang ibinaba ang tawag. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa eksena at nakita ang sasakyan na may dugo, ngunit wala silang nakitang katawan. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Jimmy mula sa kanyang empleyado na nagsabing hindi pa dumating si Katie sa tindahan. Tumayo si Jimmy upang tignan ang kwarto ni Katie, ngunit wala rin doon ang kanyang anak. Maya-maya, habang nasa tindahan si Jimmy, pumasok si Brendan kasama ang kanyang kapatid na si Ray, na hindi nakakapagsalita. Hindi nakita ni Brendan si Katie sa tindahan, kaya tinanong niya si Jimmy, kung saan naiinis nitong sinagot na pupunta si Katie sa first communion ng kanyang kapatid ngayong araw. Nang lumabas na ang magkapatid sa tindahan, tinanong ng empleyado ni Jimmy kung bakit ayaw na ayaw niya kay Brendan, ngunit hindi malinaw ang naging sagot ni Jimmy patungkol dito.
Kalaunan, dumating si Sean at Whitey sa pinangyarihan ng krimen, kung saan nalaman niyang pag-aari ni Katie ang sasakyan. Agad na nag-alala si Sean dahil alam niyang anak ito ng kanyang kaibigan sa pagkabata na si Jimmy. Samantala sa simbahan, dumalo si Jimmy sa first communion ng kanyang bunsong anak, at mas lalo siyang nag-alala nang hindi dumating si Katie. Sa kabilang banda, binabasa ni Celeste ang dyaryo, ngunit nangamba siya nang wala siyang makitang balita tungkol sa lalaking umatake sa kanyang asawa. Nang matapos ang okasyon, nakita sa labas ni Jimmy ang mga sasakyan ng pulis na nagmamadali, kaya pumunta siya sa pinangyarihan ng krimen na napapalibutan ng mga pulis. Laking gulat ni Jimmy nang mapagtanto na ang sasakyan na sinusuri ng mga pulis ay ang mismong sasakyan ng kanyang anak na si Katie. Samantala, nakarating si Sean sa malapit na lawa dahil tila may natuklasan ang kanilang mga aso. Biglang nakatanggap ng tawag si Sean na sinasabing dumating ang isang lalaki na nagpapakilala bilang ama ni Katie. Kasama ni Jimmy ang ilang thugs na nagsimulang maging bayolente, at nakilala ni Sean ang mga ito bilang ang grupo ng mga kriminal sa lugar na kilala bilang Savage Brothers. Nilapitan ni Sean si Jimmy at pinakalma siya sa pagsasabi na si Katie ay kasalukuyan pa lamang nawawala. Gayunpaman, ipinaalam ng mga pulis kay Sean na mayroon silang nadiskubre at agad siyang ipinatawag sa nasabing lokasyon. Samantala, mas lalong nag-alala si Celeste nang marinig sa balita ang patungkol sa dugo ang sasakyan at pagkawala ng isang babae. Nagsimula na rin siyang magsuspetsya na may kinalaman ang kanyang asawa dito. Di nagtagal, nakarating si Sean sa lokasyon kung saan natagpuan niya ang bangkay ni Katie sa ilalim ng isang balon sa parke. Makikita na labis na nabugbog ang babae, at mayroong 2 tama ng bala ng baril sa kanyang ulo, na nagresulta ng kanyang pagkamatay. Kalaunan ay biglang sumugod si Jimmy sa lugar kasama ang mga thugs, ngunit agad siyang pinigilan ng maraming mga pulis. Sumisigaw na tinanong ni Jimmy kung patay na ba ang kanyang anak. At noong hindi sumagot si Sean dahil sa pagkalungkot, labis na nanlumo si Jimmy. Kalaunan sa morgue, malungkot na kinumpirma ni Jimmy ang bangkay ng kanyang anak. Kasama ang kanyang asawa na si Annabeth, nakipag-usap sila kay Sean at Whitey para sa investigasyon. Napag-usapan nila ang nangyari noon kay Dave, at lumalabas na si Annabeth at Celeste ay magpinsan, kaya naging magkapamilya sina Jimmy at Dave. Nalaman rin natin na anak ni Jimmy si Katie mula sa kanyang naunang asawa, na matagal nang sumakabilang buhay. Biglang tinanong ni Whitey ang patungkol sa dating kaso ni Jimmy na pagnanakaw, ngunit nainis lamang si Jimmy, na sinasabing matagal ng panahon iyon at wala itong kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Kalaunan, binisita ni Sean at Whitey ang isang matandang babae na nakatira malapit sa pinangyarihan ng krimen. Binanggit ng matanda na narinig niya ang pagbangga ng isang kotse, at pagkatapos ay narinig ang isang babae na may binating tao, bago ang isang malakas na tunog na maaaring putok ng baril. Dahil sa impormasyong nakalap, napagtanto ng mga detective na maaaring kilala ng biktima ang salarin. Samantala sa burol, binisita si Jimmy ng ama ni Annabeth na nagngangalang Theo, kung saan ibinahagi niya na alam niya ang nararamdaman ni Jimmy, dahil naranasan niya na noon ito nang mawala ang kanyang asawa. Gayunpaman, pinagsabihan niya si Jimmy na ipagpatuloy pa rin ang pag-aalaga sa kanyang asawa na si Annabeth at kanilang mga anak. Nagalit si Jimmy sa sinabi nito dahil iniisip niyang tinalikuran na niya ang kanyang responsibilidad, at pinaliwanag na hindi niya alam ang kanyang tunay na nararamdaman dahil ang asawa ni Theo ay namatay lamang sa kanyang tulog, habang si Katie naman ay walang awang pinatay. Sunod na binisita ng mga detective ang 2 kaibigan ni Katie upang tanungin, at nalaman nilang plano niyang pumunta ng Las Vegas kasama si Brendan upang magsimula ng panibagong buhay. Sa kabilang banda, nagulat si Dave nang bigla siyang bisitahin ni Jimmy sa kanyang bahay. Napansin ni Jimmy ang sugat sa kanyang kamay, at ipinaliwanag ni Dave na nakuha niya ito nang maipit siya sa pinto habang naglilinis. Nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa, kung saan umiiyak na ipinapaliwanag ni Jimmy kung gaano niya kamahal si Katie, na siyang nagpabago sa kanyang madilim na nakaraan. Sunod na binisita ng 2 detective si Brendan, at labis itong nagulat nang malaman na patay na si Katie. Inamin niya na ang huling pagkikita nilang dalawa ay noong bago pumunta si Katie sa bar, at may plano silang magtanan kinabukasan. Inamin niya rin na isinikreto nila ang kanilang relasyon dahil kinamumuhian ni Jimmy ang pamilya ni Brendan sa hindi malamang dahilan. Maya-maya, biglang dumating ang kapatid ni Brendan na si Ray kasama ang kaibigan nito na si John upang manood ng telebisyon.
Pagkatapos ay hinikayat ng mga detective si Brendan na sumailalim sa polygraph test upang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Kinagabihan, naabutan ni Jimmy si Celeste sa kusina na mag-isa, at nag-alok ito na manatili sa gabi para kay Annabeth, ngunit sinabi ni Jimmy na sapat na ang naitulong nito kaya kalaunan ay umuwi na si Celeste. Samantala, kinukwentuhan ni Dave ang kanyang anak upang makatulog, ngunit tila ang kanyang kwento ay may pagkakahalintulad sa kanyang malagim na naranasan noong kanyang kabataan. Pagkatapos nito, mahinahong kinumpranta ni Celeste si Dave dahil wala pang lumalabas sa balita patungkol sa sinasabing holdapper na binugbog nito. Ipinaliwanag ni Dave na marahil ay hindi ganoon kalala ang pinsala na kanyang ibinigay sa lalaki, at malinaw na hindi ito pupunta sa ospital dahil isa siyang kriminal. Gayunpaman, biglang nag-iba ang tono ni Dave at inilipat ang usapan kay Katie, sinasabing mas importante ngayon ay patay na ito. Nagulat si Celeste sa sinabi ng kanyang asawa, at lumayo siya sa kanya na puno ng takot. Kinabukasan, ipinaalam ni Whitey kay Sean na nakapasa si Brendan sa polygraph, at nagpa siya silang tanungin ang mga tao na nasa bar ng gabing iyon. Nakita ni Sean na isa si Dave sa mga ito, at nagpa siya silang bisitahin siya sa kanyang bahay, kung saan naabutan nila siyang inihahatid ang kanyang anak sa paaralan. Tinanong nila siya patungkol kay Katie, kung saan binanggit ni Dave na nakita niya ito sa bar na masayang sumasayaw kasama ang mga kaibigan. Sinabi rin niya na umalis ang mga babae 15 minuto bago rin siya umalis upang umuwi, kung saan kinumpirma niya na ang oras ay mga bandang 1:00 ng madaling araw. Maya-maya, pinag-usapan ng dalawang detective ang patungkol sa lahat ng kanilang nakalap na impormasyon, kung saan pinagsususpechahan ni Whitey si Dave, dahil na rin sa sugat nito sa kamay at isa siya sa huling taong nakakita kay Katie. Gayunpaman, hindi naniniwala si Sean na magagawa ito ni Dave dahil kilala niya umano ito mula pa noong kanilang pagkabata. Samantala, naghahanda si Jimmy para sa libing ni Katie, kung saan sa huling pagkakataon, nangako siya sa bangkay ng kanyang anak na hahanapin at papatayin niya ang may sala bago pa ang mga pulis. Sa sumunod na araw, binisita ng mga detective ang bahay ni Jimmy at naabutan nila si Dave sa labas, kung saan tinanong ni Whitey ang patungkol sa kanyang sugat sa kamay, kung saan sinabi ni Dave na naipit lamang ito habang nagtatapon siya ng basura. Nang makapasok sila sa bahay, naabutan rin nila si Celeste, ngunit tila kinakabahan at nagmamadali itong umalis. Gayunpaman, hinabol ito ni Sean sa labas upang tanungin kung anong oras nakauwi si Dave ng gabing nangyari ang krimen. Halatang kinakabahan si Celeste sa pagtatanong ng detective, ngunit sa huli ay sinabi niya na tulog siya ng gabing umuwi si Dave. Maya-maya, nakipag-usap ang mga detective kay Jimmy upang ipaalam sa kanya na plano ni Katie na makipagtanan kay Brendan papuntang Las Vegas. Nainis dito si Jimmy at inakusahan si Brendan bilang ang salarin sa pagpatay, ngunit hindi sumang-ayon ang mga detective dahil naipasa niya ang polygraph test at talaga namang mahal niya si Katie. Tinanong ni Sean kung bakit ayaw na ayaw ni Jimmy kay Brendan, kung saan ipinaliwanag ni Jimmy na kilala niya ang ama nito na nagngangalang Just Ray. Binanggit niya na isa ring kriminal noon si Just Ray at kinamumuhian niya ito, at sinabi rin ang pag-abandonan nito sa kanyang asawa habang pinagbubuntis ang kapatid ni Brendan na si Ray. Dahil dito, naniniwala si Jimmy na magiging katulad rin ni Just Ray ang kanyang mga anak, kaya ganon na lang ang pagtutol niya sa relasyon ni Katie kay Brendan. Kalaunan, bumalik sa istasyon ang dalawang detective, at natuklasan na ang baril at bala na pumatay kay Katie ay kapareho ng ginamit sa isang pagnanakaw sa tindahan ng alak 18 taon na ang nakakalipas. Sa kabilang banda, makikita si Brendan na nagluluksa sa pagkawala ni Katie, at biglang pumasok si Ray upang damayan siya. Binanggit ni Ray na sinabi ng kanilang ina na mas mabuting nawala si Katie sa kanyang buhay at makakahanap pa siya ng iba, na labis na ikinagalit ni Brendan at sinabing hindi na niya muling mararamdaman ang pagmamahal tulad ng mayroon sila ni Katie. Kinabukasan, pumunta ang dalawang detective sa tindahan ng alak kung saan naganap ang pagnanakaw 18 taon na ang nakalipas, at nalaman nila mula sa may-ari na ang salarin ay walang iba kundi si Just Ray, na dating empleyado sa tindahan. Sa ibang eksena, makikita si Celeste na gabi nang umuwi at tinanong siya ni Dave kung saan siya galing, na sinagot naman niya na nasa loob siya ng kanyang kotse at nag-iisip tungkol sa gabing pinatay si Katie. Tinanong ni Dave kung iniisip ba niya na siya ang salarin, dahil magmula ng gabing iyon ay tila naging mailap na siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Celeste na nalilito lang siya sa mga nangyari, at tinanong kung bakit hindi ipinaalam ni Dave sa mga pulis ang ginawa niya sa holdapper at kung bakit walang inilabas ang balita tungkol dito.
Labis na ikinainis ito ni Dave, na nagpahintulot upang sa wakas ay ikwento niya sa kanyang asawa ang nakakatromang naranasan niya noong kabataan, kung saan walang awa siyang inabuso ng paulit-ulit ng mga lalaking dumukot sa kanya. Nagulat si Celeste sa revelasyon na ito mula sa kanyang asawa, at kalaunan ay lumabas si Dave upang bigyan ng pahinga ang kanyang isip. Dahil sa pagkakasangkot ng baril ni Just Ray, tila mas naging magulo at nakakalito ang investigasyon sa kaso, kung saan nais muling kwestiyonin ni Sean si Brendan, habang kumbinsido pa rin si Whitey na si Dave ang salarin dahil na rin sa pinagdaanan nito noong kabataan. Samantala, habang naglalakad-lakad si Dave, nakasalubong niya si Jimmy sa tapat ng bahay nito, kung saan sa wakas ay binanggit niya sa kanya na nakita niya si Katie sa bar ng gabing pinatay siya. Ipinaliwanag niya rin na binati niya ito ng sandali, at mangiyak-ngiyak niya ring sinabi kay Jimmy na ramdam niya ang saya ni Katie, na mas nagpadurog pa sa puso ni Jimmy. Kinabukasan, sinabi ni Whitey kay Sean na pasikreto niyang sinuri ang sasakyan ni Dave kagabi, kung saan natuklasan niyang mayroong dugo sa front seat at trunk ng sasakyan, at magkatugma ang dugo sa trunk sa blood type ni Katie. Ininterrogate ng mga detective si Dave, ngunit wala siyang nabigay na anumang makakatulong na impormasyon. Nalaman nilang match ang blood type ni Dave nang nasa front seat, at noong tinanong siya patungkol sa dugo sa trunk, binanggit ni Dave na nawawala ang sasakyan niya kagabi, kaya marahil ay inilagay lamang ang dugo upang idiin siya sa krimen. Sa kabilang eksena, nakipagkita si Jimmy sa kanyang dalawang thugs na kanyang inutusan na magsagawa ng sariling investigasyon, ngunit wala silang nabigay na bagong impormasyon dahil nalaman nilang ginagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho, kung saan napagtanungan na nila ang lahat ng posibleng may alam sa kaso. Gayunpaman, nalaman ng mga thugs na dinakip ng mga pulis si Dave at dinala sa istasyon, kaya napagtanto ni Jimmy na maaaring may kinalaman ang kaibigan sa krimen. Samantala, sinuri ng mga detective ang background ni Just Ray, kung saan nalaman nila na matapos siyang makalaya dahil sa pagnanakaw, muli siyang naaresto para sa iba pang ilegal na gawain. Gayunpaman, hindi siya naparusahan o kinasuhan para sa mga iyon sa hindi malamang dahilan. Nakipagkita ang mga detective sa arresting officer ni Just Ray upang tanungin kung ano ang tunay na nangyari. Lumalabas na hindi nakulong si Just Ray dahil nakipagtulungan ito sa FBI, kung saan itinuro niya si Jimmy para sa pagnanakaw, na nagpakulong sa kanya ng 2 taon. Gayunpaman, 2 buwan bago tuluyang makalaya si Jimmy, bigla na lang nawala si Just Ray nang walang anumang bakas. Nang makauwi si Jimmy, nakita niyang naghihintay sa kanya si Celeste, kung saan binanggit nito na nagpasya siyang iwanan na muna si Dave dala ang kanilang anak dahil natatakot na siya sa kanya. Sa wakas ay ipinaliwanag rin ni Celeste kay Jimmy ang lahat ng kanyang nalalaman, kabilang na kung paano umuwi si Dave ng 3:00 ng madaling araw habang puno ng dugo ang kamay at may sugat sa tiyan, nagawa umano ng pakikipag-away niya sa isang holdapper, ngunit pareho silang naniniwala na gawang kwento lamang ito ni Dave. Halos hindi makapaniwala si Jimmy sa lahat ng narinig, at noong tinanong niya si Celeste kung sa tingin niya ba ay pinatay ni Dave si Katie, nagsimula siyang umiyak at sumagot siya ng oo na may mabigat ang loob. Muling ininterrogate ng mga detective si Brendan, ngunit kumbinsido siya na walang baril ang kanyang ama, at bagamat matagal na niya itong hindi nakikita, naniniwala siyang buhay pa ang kanyang ama, dahil buwan-buwan itong nagpapadala ng pera para sa kanilang pamilya. Sa huli ay ibinunyag ng 2 detective kay Brendan na ang baril na ginamit sa pagpatay kay Katie ay ang kaparehong baril na ginamit ng kanyang ama sa pagnanakaw noon. Sa kabila nito, nanatiling kumbinsido si Brendan na imposible ito dahil walang baril ang kanyang ama, at dahil hindi nila makuhang paaminin ang bata, sa huli ay pinauwi na siya ng mga detective. Samantala, nilapitan si Dave ng mga thugs ni Jimmy at niyaya siya sa inuman, at bagamat nag-aalangan si Dave, tinanggap niya ang alok ng mga kaibigan. Sa istasyon ng pulisya, pinakinggan ng 2 detective ang 911 recording sa kaso ni Katie, kung saan maririnig ang ginawang pagtawag ng 2 bata sa pulis dahil sa nakita nilang duguan na abandonadong sasakyan. Gayunpaman, nagulat ang 2 detective nang marinig nila na aksidenteng natawag ng mga bata ang biktima bilang her, ibig sabihin ay alam nilang babae ito. Nakakapagtaka ito dahil sa mga oras na iyon, ang sasakyan ay abandonado sa kalsada, habang ang bangkay ay malayo dito at nasa parke. Sa kabilang banda, walang tigil sa pagkukwento ang Savage Brothers habang pinipilit nilang lasingin ng husto si Dave, at hindi nagtagal ay dumating si Jimmy at nakisali sa inuman. Nang makauwi si Brendan, agad niyang sinuri ang kisame kung saan niya itinago ang baril ng kanyang ama, ngunit tanging cover ng baril na lamang ang kanyang nakita.
Kalaunan, umuwi si Ray kasama ang kaibigan niyang si John, kung saan galit na hinihintay siya ng kanyang kapatid na si Brendan. Maya-maya sa bar, hindi na kinaya ni Dave at nagpas siyang umuwi na, ngunit sinundan siya sa labas ni Jimmy at mga thugs nito. Dito ay biglang ibinunyag ni Jimmy kung paano niya pinatay noon si Just Ray sa parehong kinatatayuan ni Dave, at itinapon ang kanyang bangkay sa lawa. Ipinaliwanag ni Jimmy na hindi ito dahil sa isinumbong siya sa mga pulis, kundi dahil nagkaroon ng kanser ang kanyang unang asawa at hindi siya nakasama sa mga huli nitong sandali dahil sa kanyang pagkakakulong. Samantala, kinumpronta ni Brendan si Ray at tinanong siya kung sino ang kinamumuhian niya, na sinagot naman nito na wala. Pagkatapos ay tinanong niya naman kung sinong mahal niya, na sinagot naman ni Ray na tanging ang kanyang kapatid na si Brendan at wala ng iba. Napagtanto ni Dave na iniisip ni Jimmy na pinatay niya si Katie, ngunit mariin niyang itinanggi ito at sa halip ay inamin ang katotohanan, na pinatay niya ang isang lalaki na nang-aabuso ng isang bata sa loob ng sasakyan. Hindi naniwala si Jimmy sa kanyang kwento, at nagtaka kung bakit hindi niya sinabi ang kwentong iyon kay Celeste, at dumagdag pa ang katotohanan na walang binalitang anuman patungkol sa kwento ni Dave. Nagmakaawa si Dave kay Jimmy na paniwalaan siya, ngunit naglabas ng patalim si Jimmy at nangakong bubuhayin siya kung aaminin niya ang totoo. Pagbalik kay Brendan, inilabas niya ang cover ng baril at inutusan si Ray na sabihin ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit biglang kinabahan si Ray at mabilis na tumakbo kaya nagsimulang bugbugin siya ni Brendan. Sinubukan rin ni John na tumakas, ngunit naabutan siya ni Brendan at walang awa rin itong binugbog. Sa pagkakataong ito, inaakusahan ni Brendan si Ray sa pagpatay sa kanyang kasintahan, at tila mapapatay na niya ito dahil sa galit, ngunit biglang nilabas ni John ang baril at itinutok ito kay Brendan. Sa kabutihang palad, agad na dumating ang mga detective at nagawang ligtas na maagaw ang baril mula sa bata. Samantala, patuloy na pinipilit ni Jimmy si Dave na aminin ang pagpatay kay Katie, kung saan nangako si Dave na hahayaan siyang mabuhay, ngunit kailangan niyang pagdusahan ang kasalanan sa likod ng mga rehas. Desperado na iligtas ang kanyang buhay, sa huli ay inamin ni Dave na siya ang pumatay, at noong tanungin ni Jimmy kung bakit niya ito ginawa, sinabi ni Dave na ito ay dahil naiinggit siya sa kabataan ni Katie, dahil ang kanya ay nasira mula noong sumakay siya sa sasakyan ng mga lalaking nang abuso sa kanya. Nang marinig ito, ang galit na si Jimmy ay walang awang pinagsasaksak si Dave ng maraming beses, bago itinapon ng patalim sa lawa. Hiningi ni Jimmy ang baril ng kanyang tauhan, at ginamit niya ito upang tapusin na ang buhay ni Dave. Kinabukasan, nahanap ni Sean si Jimmy sa tabi ng kalsada, kung saan sinabi niya na nahanap na nila ang mga salarin, sina Ray at John. Lumalabas na ninakaw nila ang baril at tinangkang takutin ng isang random na sasakyan, ngunit nagkataon na si Katie ito. Balak lamang ni John na takutin ito, ngunit aksidenteng pumutok ang baril, dahilan upang matakot si Katie at itinulak sila gamit ang pinto ng sasakyan bago mabilis na tumakbo sa kakahuyan. Dahil sa takot na isumbong sila ni Katie at managot sa ginawa, hinabol ng dalawang bata ang babae hanggang sa park, kung saan binugbog siya ni Ray gamit ang hockey stick, at pinatay siya ni John gamit ang baril. Labis na nabigla si Jimmy at hindi makapaniwala na pumatay siya ng inosenteng tao, at siya pa mismo ang kanyang kaibigan at kapamilya. Binanggit ni Sean na hinahanap niya si Dave dahil natagpuan nila ang bangkay ng isang lalaki sa likod ng bar, at ang lalaki ay nakumpirmang may dati ng kaso ng pang-aabuso ng mga bata. Tinanong ni Sean kung kailan niya huling nakita si Dave, na sinagot ni Jimmy na 25 taon na ang huling araw na nakita niya ito, at iyon ay noong nakasakay ang batang si Dave sa likod ng sasakyan. Nagtatakang tinanong ni Sean kung ano ang ginawa ni Jimmy, ngunit nagpasalamat lamang ito sa paghanap sa mga pumatay sa kanyang anak, at sinabi na sana ay mas naging maaga ito. Dahil dito, napagtanto ni Sean ang nagawa ni Jimmy at labis na nalungkot, at tinanong niya kung buwan-buwan na rin siya ngayong magpapadala ng pera kay Celeste, ngunit hindi sumagot si Jimmy. Sa huling eksena, inamin ni Jimmy sa kanyang asawa ang pagpatay niya sa inosenteng si Dave at ang pagtapon nito sa kanyang bangkay sa lawa. Niyakap ni Annabeth si Jimmy at sinabing hindi niya iyon kasalanan, dahil ginawa niya lamang ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sinabi niya rin na may kasalanan rin si Celeste dahil sa pagturo sa kanyang asawa habang hindi alam ang buong kwento. Lumipat ang eksena sa isang parada, kung saan ang nalilitong si Celeste ay nakita ang kanyang anak sa parada at sinubukan itong tawagin, ngunit hindi siya pinansin ng bata dahil sinisisi siya nito para sa pagkakahiwalay niya sa kanyang ama.
Makikita rin si Sean na nanunood sa parada at napansin si Jimmy sa di kalayuan, kung saan tinutukan niya siya ng daliri na hugis baril, na tanda na alam niya ang kanyang ginawa. Gayunpaman, makikitang kalmado si Jimmy at hindi apektado sa kanyang banta, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.